Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dwayne Nicole M. Letran. Nasa ika-6 na baitang ng San Manuel Elementary School, distrito ng Nagilian. Hindi hadlang ang pandemya sa pag-aaral dahil ang pagkatuto ng bata ay nakabatay sa kung anong paraan tayo matututo. Sa pamamagitan ng new normal, natuto tayo sa iba't ibang sangay. Natuto tayong harapin at kayanin ang mga tungkuling nakaatas sa atin. Sa panahon ng pandemya, walang batang maiiwan. Sa Radyo Eskwela sa Isabela, patuloy ang edukasyon. Para sa bata, para sa bayan, tayo'y magpapatuloy sa edukasyon para sa lahat. Tayo ang magsusulong ng kakayahang pansibika at panlipunang pag-unawa. Magandang araw sa mga ginigilong naming mag-aaral sa unang baitang. Halina't samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Handa na ba kayo sa ating pagsusulit sa At economics? dyan nagwawakas ang ating aralin sa kontemporaryong issue. Ito ang DepEd Radio Eskwela sa AP. Aralin Panlipunan. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga minamahal naming mag-aaral na nasa ika-6 na baitang. Wow! Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Kumusta? Nagagalak ako sa panibagong pag-aaral kasama kayo sa pamamagitan ng radyo. Halina't makinig para na naman sa isang masaya at makabuluhang pag-aaral. Ako ang inyong makakasama, Teacher Jacqueline V. Fabian. Handa na ba kayong matuto ngayon sa bagong aralin? Ako'y nagagalak na marinig na handa na nga kayo. Siguraduhin na nasa tabi na ninyo ang mga learning activity sheet, pluma, papel, at kahit anumang bagay na kakailanganin natin sa pag-aaral ngayon. At sana, nasa maayos at komportableng lugar kayo ngayon at may katamtamang lakas ng inyong mga radyo para lubos na maunawaan ang ating magiging leksyon sa araw na ito. Mga bata, pakihulaan kung sino ang aking ilalarawan. Handa na ba kayo? Opo! Siya ay dating mayor ng Davao sa halos 22 years. Siya ang naitalang pinakamatanda sa nasabing posisyon. Kilala ba ninyo? Anong pangalan niya, mga bata? Siya ay isang pangulo. May naririnig na akong sagot. Tama, si Pangulong Rodrigo R. Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wow! Siya ay tinatawag na Tatay Digong. Sino sa inyo mga bata ang pangarap ding maging isang pangulo ng ating bansa? Wow! Kaya ngayong araw ating tatalakayin ang mga nagawa ng mga naging pangulo ng ating bansang Pilipinas. Dahil nahulaan ninyo si Pangulong Duterte, eto pa ang mga sumusunod. Subukin ko lang kung kilala ninyo ang mga pangulong ito. Makinig mabuti sa panuto. Isulat ninyo ang aking mga sasabihin, mga bata. Tatawagin natin itong ayusin mo ako. Iayos ang mga titik upang mabuo ito. Sasabihin ko din ang mga pangungusap tungkol sa kanila upang madali ninyo silang makilala. Handa na ba kayo? Ang unang bilang. Titik L, A, N, U, M, E, S, O, X, A, R. Siya ang nagpatupad ng patakarang maka-Amerikano, anti-communist at parity rights. Sinong pangulo ito, mga bata? Mahusay, si Pangulong Manuel Rojas.
Pangalawang tanong. Titik A, M, O, N, R, Y, S, A, G, A, M, Y, S, A. Siya naman ang Pangulong pinakamamahal ng mga Pilipino dahil binalik niya ang tiwala sa pamahalaan at ang tagapagligtas ng demokrasya. Sino ito, mga bata? Mahusay! Si Pangulong Ramon Magsaysay. Pangatlong tanong. Sino ito? Titik O, D, O, S, I, D, A, D. L, A, P, G, A, M, C, A, A. Siya ang Pangulong naglipat ng petsa ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12 mula sa Hulyo 4. Sino siya, mga bata? Tama, si Pangulong Diosdado Macapagal. Pang-apat na tanong. Sino ito? Titik L, E, I, P, O, D, I, N, O, Q, U, I, R, I. Pangulo ng Pilipinas na pinagtuunan ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng industrialisasyon. Sino siya, mga bata? Mahusay talaga. Siya si Pangulong Elpidio Quirino. Panghuling tanong. Sino ang Pangulong ito? L-O, S-R, A-C, A-R, G-I, A-C. Nagpatupad ng Filipino First Policy para magtaguyod at maprotektahan ang produktong Pilipino. Sino siya? Tama, si Pangulong Carlos Garcia. Kumusta ang inyong mga nakuha, mga bata? Ayos lang yan, dahil ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ang kilalanin ang mga naging Pangulo ng Pilipinas. Kilalanin natin ang mga naunang Pangulo sa kanilang mga ambag sa ating bansa. Nananabik ba kayong malaman ito? Ako din, mga bata. Tara, pag-aralan na natin. Balikan natin ang mga programang ambag at contribution ng mga Pangulo sa ikatlong Republika. Ang una ay si Pangulong Manuel A. Roxas, nanungkulan noong 1946 hanggang 1948. Sa pamumuno ni Pangulong Roxas, may matibay na pagkakasundo ang Pilipinas at Estados Unidos. Kaya naipatupad ang mga maka-Amerikanong patakarang panglabas at anti-communist. Sa kanyang pamumuno, sinimulan niyang inayos ang mga infrastruktura, elektrifikasyon, at mga industriyang nasira ng nakaraang digmaan. Ilan pa sa mahalagang ambag at patakaran sa kanyang pamumuno ay ang pagpapatayo ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas na nagtagal hanggang 1999. Pagpapaigting sa pagsasanay sa mga gawaing bokasyonal at ipinagtibay ang parity rights o mabigyan ng pantay na karapatan ang mga Amerikano tulad ng mga Pilipino na linangin at magamit ang mga likas na yaman ng bansa tulad ng lupang sakahan, pagmimina, pagtutroso, at iba pa. Naipatupad din ang Philippine Trade Act of 1946 o Belt Trade Act o ang batas na nagsasabing ang Estados Unidos ay malayang makipagkalakalan sa Pilipinas. Sa batas na ito, malayang nadadala ng Estados Unidos ang mga produkto nito sa Pilipinas. Ngunit may limitasyon ang inululuwas na produktong Pilipino papasok sa Estados Unidos. Ang hindi parehas na tadhana ng Belt Trade Act ay naipatupad at sa bandang huli lamang naunawaan ng mga Pilipino. Ang tunay na implikasyon nito sa ekonomiya ng bansa. Ang pangalawang Pangulo
ay si Elpidio R. Quirino na nanungkulan mula 1948 hanggang 1953. Binigyan diin ng pamumuno ni Pangulong Quirino ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng industrialisasyon. Maraming ipinatayong mga bangkong rural sa panahon ng kanyang pamumuno at itinatag din ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Naisabatas din ang Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Isa pa sa pinagtuunan niya ng pansin ay ang usapin tungkol sa hukbalahap, hukbong bayan laban sa Hapon. Unti-unting napasuko ang mga huk sa pamamagitan ng Economic Development Corps o EDCOR, na kung saan ang lahat na nagbalik ng armas ay binigyan ng amnestiya at pagkakataong makapamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng pagbibigay ng lupang masasaka na sapat para makapagsimulang muli ng mapayapang buhay. Sa huli, naging matagumpay ang usaping pangkapayapaan sa administrasyon ni Pangulong Quirino. Ngunit nabigo ang kanyang programang pangkaunlaran dahil laganap ang katiwalian sa pamahalaan. Nasa pangatlong Pangulo na tayo mga bata. Ang pangatlong Pangulo ay si Ramon F. Magsaysay. Si Pangulong Ramon F. Magsaysay ay nanungkulan mula 1953 hanggang 1957. Siya ang ikatlong Pangulo ng ikatlong Republika. Naniwala si Pangulong Magsaysay na kung ano ang makakabuti sa karaniwang tao ay makabubuti rin sa buong bansa. Sa pamunuan niya ay ipinagtibay ang Land Tenure Reform Law, pagpapagawa ng mga daan sa iba't ibang baryo, pagpapatayo ng mga poso sa mga baryo, at pagkakaroon ng pananaliksik tungkol sa makabagong sistema ng pagsasaka at mga bagong uri ng mga binhi. Ipinatayo rin niya ang Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration or ACCFA upang matulungan ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang mga ani. Kasunod nito, ipinatayo rin ang Farmers Cooperative Marketing Association o FACOMA upang ang mga kasapi ay makakautang sa ACCFA na pambili ng sariling kalabaw at iba pang kagamitan sa pagsasaka. Naitatag din ang Presidential Complaints and Action Commission o PCAC upang bigyang pansin ang mga hinaing at kalagayan ng mga mamamayan. Isa sa pinakamagandang ambag ni Pangulong Magsaysay ay ang tuluyang pagsuko ng Supremo ng mga huk na si Luis Tarok noong May 16, 1954. Ayan mga bata, ang bilis, nasa pang-apat na tayong Pangulo. Siya naman si Pangulong Carlos P. Garcia na nanungkulan mula 1957 hanggang 1961. Siya ang ika-4 na Pangulo sa ikatlong Republika. Pilipino muna. Sa mga salitang ito, namukadkad ang pangalang Carlos P. Garcia. Sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Garcia ay nagkaroon ng maka-Pilipinong administrasyon sa larangan ng patakarang pang-ekonomiko sa bansa. Binigyang pansin niya ang pagpapaunlad ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Inulunsad ang NAMARCO o National Marketing Corporation upang matustusan ang mga maliliit na Pilipinong mangangalakal. Kasabay din nitong ipinatupad ang patakarang Filipino Retailers Fund Act na nagpapautang sa mga Pilipino sa kanyang pamumuno. Inulunsad ang Austerity Program o ang pagtitipid ng pamahalaan at pamumuhay ng simple lamang. Ipinaiiral din niya ang Filipino First Policy
o Pilipino muna. Ang patakarang nagbibigay prioridad sa mga Pilipino upang paunlarin ang mga industriya at kabuhayang Pilipino bago ang ibang bansa. Pinaiksi din niya ang taon ng pag-uupa sa mga base militar sa 25 na taon na lamang. Nasa panglimang pangulo na tayo mga bata. Ang panglimang pangulo ng ikatlong republika ay si Pangulong Diosdado P. Macapagal, na nanungkulan mula 1961 hanggang 1965. Pinagtuunan ng pansin ni Pangulong Macapagal ang paglutas ng suliranin sa hanap buhay, kasapatan ng pagkain, pagpapaunlad ng kalagayan ng mga magsasaka at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Pinagtibay niya ang kodigo ng reforma sa lupa na kung saan magbabayad na lamang ng 25% ng kabuuang ani ang mga kasama na may-ari ng lupa. Naglalayon din ang batas na ito na mapabuti ang katayuan ng mga magsasaka. Sa kanyang termino, inilipat ang araw ng kalayaan tuwing Hunyo 12 mula Hulyo 4 taon-taon at ang Hulyo 4 ay ginawang Philippine-American Friendship Day. Ipinapalaganap din ang wikang Filipino bilang pambansang wika. Naitatag din ang Mafilindo o ang samahan na binubuo ng mga bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia na nakasentro ang samahang ito sa pagtulungang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultura ng tatlong bansa. Ang samahan ay nabuo noong Agosto 5, 1963. Ayan mga bata, nasa panghuli na tayo. Ang panghuling pangulo sa ikatlong republika ng Pilipinas ay si Pangulong Ferdinand E. Marcos na nanungkulan mula 1965 hanggang 1972. Sa unang termino ni Pangulong Marcos, naging malawakan ang programang pang-imprastruktura gaya ng paggawa ng tulay, kalye, irigasyon o patubig at mga paaralan. Naipalaganap din ang maayos na serbisyong pangkalusugan sa mga puok rural. Lumaki din ang produksyon ng bigas na naging sapat sa pangangailangan ng bansa at nakapagluluwas pa sa ibang bansa dahil sa paggamit ng modernong paraan ng irigasyon at pagsasaka. Itinatag ang Green Revolution na humihikayat sa mga mamamayan na magtanim at mag-alaga ng mga hayop upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain. Nabuo din ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nations sa panahon ni Pangulong Marcos na ang layunin ay matamo ang pag-unlad ng pangkabuhayan, panglipunan at pangkultura ng rehiyon. Sila ang mga naging pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas. Maghanda mga bata para sa ating maikling pagsusulit. Makinig mabuti mga bata, maaaring pakisulat ang aking mga sasabihin. Sa hanay A, gumawa ng talahan na yan. Ito ay ang pangalan ng mga pangulo. Sa hanay B, gumawa ng kahon. At ito ay ang mga patakaran at mga organisasyong na ipatupad sa panahon ng ikatlong republika. Ihanay ito ng talahanayan ng mga pangulo, ang kanilang mga naging patakaran, ambag at organisasyong nabuo sa kanilang pamumuno. Handa na ba kayo? Unahin natin ang kanilang mga ambag. Pakisulat mga bata. Green Revolution, Filipino First Policy, Parity Rights, Mafilindo, EDCOR, Austerity Program, FACOMA, Belt Trade Act, ASEAN, ACCFA,
Ang unang pangulo na sa talahanayan ay si Pangulong Rojas, sunod Pangulong Quirino, Pangulong Magsaysay, Pangulong Garcia, Pangulong Macapagal, at Pangulong Marcos. Tapos na ba kayo mga bata? Iwawasto na natin ang inyong mga pagsusulit. Ano ang ambag ni Pangulong Rojas? Tama! Bell Trade Act at Parity Rights. Ano naman ang ambag ni Pangulong Magsaysay? Mahusay! FACOMA at ACCFA. Ang ambag naman ni Pangulong Quirino? Mahusay! Ang EDCOR. Para naman sa naging contribution ni Pangulong Garcia, ano naman mga bata? Wow! Ang galing! Ito ay ang Filipino First Policy at Austerity Program. Ano naman ang ambag ni Pangulong Macapagal? Tama ulit! Ito ay ang Mafilindo. Kay Pangulong Marcos naman mga bata. Magaling! Ito ay ang Green Revolution at ASEAN. Kumusta ang inyong mga score mga bata? Mabuti naman, talagang nakikinig kayong mabuti sa ating talakayan. Balikan nga natin mga bata ang ating natalakay. Naalala nyo pa ba? Siyempre naman. Batay sa ating talakayan, sabayan ako kung ano ang nawawala sa bawat patlang. Umpisahan na natin. Unang naging Pangulo ng ikatlong Republika ay si Pangulong Manuel A. Rojas. Inulunsad niya ang Parity Rights na kung saan binigyan ng pantay na karapatan ang mga Amerikano at Pilipino na linangin ang likas na yaman ng bansa. Sunod na naging Pangulo ay si Elpidio R. Quirino na naglalayong paunlarin ang Pilipinas sa pamamagitan ng industrialisasyon. Tinaguri ang kampyon ng masang Pilipino. Sino ang Pangulo na to? Tama, Ramon F. Magsaysay. Isa pa sa pinakamagandang ambag niya ay ang tuluyang pagsuko ng Supremo ng mga hukbalahap na si Luis Taruc. Ika-4 na Pangulo ng ikatlong Republika ay si Carlos P. Garcia. Inilunsad naman niya ang Austerity Rights o ang pagtitipid ng pamahalaan. Ipinaiiral din niya ang Filipino First Policy, ang patakarang nagbibigay prioridad sa mga Pilipino upang paunlarin ang kayamanan ng bansa. Ang ika-5 Pangulo ng ikatlong Republika ay si Diosdado P. Macapagal. Tinuunan niya ng pansin ang paglutas ng suliranin sa hanap buhay ng mga Pilipino. Sa kanyang termino, inilipat ang Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12 at ang Hulyo 4 ay ginawang Philippine-American Friendship Day. Panghuling Pangulo ng ikatlong Republika ay si Ferdinand E. Marcos. Sa kanyang termino, naging malawahan ang programang pang-imprastruktura gaya ng tulay, kalye, irigasyon at mga paaralan. Naubuo din ang ASEAN na ang layunin ay matamo ang pag-unlad na pangkabuhayan, panlipunan at pangkultura ng rehiyon. Sa mga naging ambag ng mga naging Pangulo natin, ano at alin doon ang angkop sa panahon natin ngayon mga bata? Bawat naging Pangulo natin ay may mga ambag at contribution sa ating bansa. Muli, kunin ang ating mga pluna at kwaderno para sa ating pagsusulit. Makinig ng mabuti sa aking mga katanungan at piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong kwaderno.
Uulitin ko mga bata, titik lang ang isusulat. Umpisahan na natin para sa unang bilang. Ano ang naging epekto ng Filipino First Policy sa bansa? A. Naging lubog sa utang ang Pilipinas. B. Naging laganap ang korupsyon sa bansa. C. Tinangkilik ang mga Pilipino ang mga produkto at serbisyo ng kapwa Pilipino. D. Tinangkilik ng mga Pilipino ang mga produkto at serbisyo galing sa ibang bansa. Ano ang inyong sagot? Tama, titik C. Para sa pangalawang tanong, alin sa mga sumusunod na programa o batas ang ipinatupad sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Marcos? A. Green Revolution. B. Austerity Program. C. Kodigo ng Reforma sa Lupa. D. Belt Trade Act. Ano ang inyong sagot? Tama, mahusay, titik A. Pangatlong tanong, paano nilutas ni Pangulong Quirino ang problema sa mga hook? A. Pagbibigay ng bahay. B. Pagbibigay ng trabaho. C. Pagbibigay ng perang pangnegosyo. D. Pagbibigay ng amnestiya at lupa para masaka. Anong inyong sagot? Mahusay, titik D. Pang-apat na tanong, bakit masasabi nating hindi patas ang Philippine Trade Act of 1946 o Belt Trade Act? A. Walang produktong Pilipino ang makakapasok sa Estados Unidos. B. Walang produktong galing sa Estados Unidos ang makakapasok sa Pilipinas. C. Pagkakaroon ng kota ng mga produktong galing Estados Unidos papasok sa Pilipinas. D. Pagkakaroon ng kota ng mga produktong Pilipino na makapasok sa Estados Unidos. Ano ang tamang sagot? Mahusay, letrang D. Panghuling bilang, paano nakatulong ang pagkatatag ng Presidential Complaint and Action Commission o PCAC ni Pangulong Magsaysay? A. Nabigyan ng pagkakataon ang mga karaniwang tao na mabigyan ng trabaho. B. Naipaabot ng mga karaniwang tao ang kanilang hinaing at suliranin sa Pangulo. C. Natulungan ang mga karaniwang tao sa problemang may kinalaman sa pananalapi. D. Wala sa nabanggit. Ano ang tamang sagot, mga bata? Mahusay, letrang B. Mataas ba ang nakuhang score? Nagagalak ako mga bata at nakinig kayo sa ating leksyon sa araw na ito. Para sa karagdagang gawain, inyong isusulat sa inyong kwaderno at ipapasa ninyo ito sa inyong mga guro o sa mga drop-off center. Bahala na ang inyong mga guro na magwawasto nito. Pakisulat mga bata ang tanong. Alin sa mga katangiang ipinakita ng mga pangulo sa ikatlong republika na para sa iyo ay kahanga-hanga? Ipaliwanag ito. Ulitin ko mga bata ang tanong. Alin sa mga katangiang ipinakita ng mga pangulo sa ikatlong republika na para sa iyo ay kahanga-hanga? Ipaliwanag ito. Hayan, natapos na naman ang isang aralin. Siguraduhin laging tumutok sa ating Radyo Eskwela sa Isabela. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng SDO Radio Production Team. Muli, ako si Ginang Jacqueline B. Fabian, ang inyong naging guro sa radyo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!